I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang mga bagay tungkol sa mga halaman. So ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol sa kung paano ba natin itatanim ang halamang bougainvillea. Pero kung bago ka lang sa ating channel mga kaibigan at gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa mga halaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para maging updated kayo sa ating mga latest upload sa ating channel. So, let's go back to our topic. Ang paksa natin ay kung paano ba tayo magtatanim ng bougainvillea. Ang bougainvillea ay isang magandang halaman at meron siyang mga bulaklak na kulay pink, meron din kulay lavender, meron din kulay puti. So, magandang itanim ito sa ating bakuran. Ito ay may mga tinik-tinik na uri ng halaman. So, paano ba tayo magtatanim? So, ang unang bagay na dapat nating isipin kapag magtatanim tayo ng anumang halaman ay ang pagtataniman natin. So, sa bougainvillea na ating itatanim, we must make sure na yung ilalim ng ating paso ay may mga butas. Yan ay para ma-maintain natin na well-drained yung soil natin. Otherwise, kapag walang butas yan, ay malulunod ang ating itatanim na halaman. So, masisira yung mga ugat niya. So, kapag magtatanim tayo ng bougainvillea, ang gagamitin natin ay ang kanyang stem. So, ito yung stem ng bougainvillea. So, ang gagawin lang natin dyan, gugupitin natin ang bawat stem niya. So, sa lupang pagtataniman natin, syempre, i-cultivate natin yan and gagamitan natin ng pang-cultivate. Okay, so mas magandang gamiting lupa yung galing sa compost pit natin, yung compost na lupa. So madali lang itanim itong bougainvillea dahil itutusok-tusok mo lang yan. Ito ang madaling itanim na halaman na namumulaklak. So itatanim lang natin yan. Yan. Okay. Mag-ingat lang tayo mga kaibigan dahil nakikita naman natin mayroong tusok-tusok ang mga bougainvillea. So kung may mga bata sa inyong lugar o sa inyong tahanan, palagay ko mas makakabuti na iwasan ninyong itanim ang halamang ito. So ito na yung tinanim nating bougainvillea. Hintayin natin ang 1 linggo para ito ay magkaroon ng dahon. Pagkalipas ng 1 linggo, ito na ang magiging itsura ng ating halaman na bougainvillea. So makikita ninyo mga kaibigan, may mga dahon na siya na maliliit. At isa pa sa bagay na ibibigay ko sa inyo as guideline sa pagtatanim ng bougainvillea, pag nagtanim kayo ng bougainvillea, huwag nyong gagalawin dahil nakaka-apekto yan sa pagtubo niya. So huwag ninyong gagalaw-galawin yung bougainvillea pag tinanim na ninyo yan. Steady na lang yan, didiligan ninyo at least twice a day. Okay? So maraming salamat mga kaibigan, ito lamang ating napag-aralan sa kung paano ba magtatanim ng bougainvillea. So sana may natutunan kayo sa ating video na in-upload sa oras na ito. At kung meron kayo natutunan at gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa halaman, don't forget to click the subscribe button sa baba ng ating video at yung notification bell para maging updated kayo sa ating mga latest upload sa ating channel. So maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli. Kumusta? Magtatanim tayo ng kamatis. Subaybayin niyo ang aming agriculture journey dito sa aming farm sa General Emilio Aguinaldo, Cavite o kilala rin bilang Bailen.
Ako nga pala si Christian. At ito naman si Chloe. Welcome to Work from Farm PH. Sa video na ito, ipapakita namin kung paano kami nagtanim ng kamatis simula sa pagpapatubo mula sa buto, sa pag-aalaga ng mga seedlings hanggang sa pagtatransplant at ang aming mga maintenance methods. Sa aming pagtatanim, gumamit kami ng simpleng soil mixture na may garden soil, coco peat, vermicast at carbonized risal. At isa-isa naming itinanim ang mga buto sa bawat butas. Ang gamit namin na variant ng kamatis ay Diamante Max. Sa ikalawang linggo ay ganito nakalaki ang aming mga seedlings. Sinimulan na namin itong ibabad sa calcium nitrate. Panoorin nyo ang aming talong videos para sa prosesong ito. Diamante Max. Sa pagdating naman ng isang buwan ay ganito na sila kalaki. Nakikita nyo matatangkad na ang ating mga seedlings. Ready na kami mag-transplant. Nakikita nyo na dinadahan-dahan namin ang pagkukuha mula sa seedling tray para hindi namin madamage ang mga ugat. Approximately mga 300 seedlings ng kamatis ang itatransplant namin ngayong araw. Hinahanda na namin ang mga plant bed na pagtataniman namin. Sa pagbubutas, kalahating metro ang layo ng mga ito katulad din ng layo ng aming mga talong. Ayon sa aming research, ito ang common naming nakikita sa iba pang mga farmers. Malalim dapat ang paglubog sa mga kamatis, halos hanggang sa unang dahon para mas marami pang lumabas na ugat sa kanyang mga main branch. Siya nga pala, tag-ulan ngayon habang nagtatransplant kami ng mga kamatis kaya malagkit pa ang lupa na mas maganda kasi hindi na namin diniligan ng mga kamatis sa pagkatanim. Natapos din namin ang pagtatransplant ng 300 seedlings pagkatapos ng ilang oras. Makalipas naman ng isang linggo sa pagka-transplant, gumamit kami ng fertilizer na to. Sa isang balde ng tubig, maglagay ng kalahating lata ng sardinas ng calcium nitrate at isang kutsara ng fungicide. Panoorin nyo ang aming mga video kung paano kami maglagay ng mixture na ito sa aming mga talong. Gagamitin ang mixture na ito hanggang sa pangalawang linggo pagka-transplant. Sa pangatlong linggo sa pagka-transplant ng ating mga kamatis, maglagay na tayo ng complete fertilizer or triple 16. Bubutasan natin malapit sa puno para ma-absorb ng mga ugat ng fertilizer. Maglalagay tayo ng isang kutsarita o 5 grams kada puno. Ganito nakalaki ang aming mga kamatis seedlings sa kanyang 3rd week sa pagkakatransplant. Maglalagay tayo ng complete fertilizer weekly para sa paghahanda sa pagbubulaklak. Maglalagay kami ng tulos sa aming mga kamatis na natutunan namin mula sa aming pagre-research at panonood sa ilang mga YouTube farmers. Nagbaon kami ng mga kawayan para masuportahan ng mga puno sa kanilang paglaki para hindi sila magtumbahan kahit magkaroon ng malalakas na hangin. Tinalian namin ng bawat puno para mas malalong tumibay. Ang gamit namin sa pagtali ay banana twine rope
mas matibay at pangmatagalan. Batakin mo, kuya. Nakalaylay eh. Nakalaylay. Mababatak pa yan? At habang lumalaki ay magdadagdag ulit kami. Kung nagustuhan nyo ang aming content, subaybayin nyo kami para sa aming next video tungkol sa pagpapabunga ng aming mga tanim. Maraming salamat at mag-subscribe kayo sa aming channel na Work from Farm PH. Ingat! Ito ang aking mga kamatis na nakatanim sa mga bote ng soft drinks. Kaya sa mga gustong magkaroon ng sariling tanim na kamatis pero wala kayong space o bakanting lupa na mapagtataniman, wala pong problema yan. Gamitin ang mga bote ng soft drinks, bigyan ng mga pataba na kailangan para masigurado ang mabilis na paglaki at syempre ang pagbunga. At pwede nyo itong isabit sa isang lugar na may sapat na liwanag o sikat ng araw. At pagkalipas lamang ng mahigit isang buwan, makakapag-ani ka na at hindi ka nabibili sa tindahan. Ito ay bahagi pa rin ng pagtataguyod natin sa urban o home gardening. Nagpapakita tayo dito ng mga paraan o teknik para kahit tayo ay nakatira sa isang syudad o urbanisadong lugar, makakapagtanim pa rin tayo ng sarili nating pagkain. Gamit lamang ang mga upcycled o recycled materials para hindi lang tayo nagtatanim, nakakatulong din tayo sa kalikasan o mabawasan ang mga nagiging basura sa paligid. Paano ba tayo makakapagtanim ng kamatis sa mga bote ng soft drinks? Umpisahan natin sa pagpupunla ng buto. Maglagay ng garden soil o potting mix sa seedling tray o kaya naman ay sa mga maliliit na container. Ang ganitong paraan ay tinatawag na seedling starter para makasigurado tayo na ang isang buto ay tutubo at yun ang itatransplant natin sa bote ng soft drinks. Tusukin bahagyan ng daliri ang lupa kung saan ihuhulog ang mga buto. Ito ay upang maiwasang mapunta sa gilid ang binhi. Maglagay ng isang buto sa kada isang container o plastic cup. Ang buto ng kamatis ay nabibili sa garden store, online, sa groceries. Ito ay kadalasang malapit sa vegetable section o sa isang kilalang hardware sa department store. At sa mga hindi pa nakapanood kung paano ang paggawa ng isang simple at epektibong garden soil, ilalagay ko po sa description ang link ng video. Gumamit ng sprayer sa pagdidilig upang maiwasang lumalim ang mga buto o mawala sa lugar.
Gawin ang ganitong paraan ng pagdidilig kapag maliit pa ang binhi. Saka na magdilig ng maraming tubig kapag ang tanim ay malaki na. Gawin ito araw-araw kung kinakailangan o wag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Kapag maulan, ilagay pansamantala sa isang lugar na hindi napapatakan ng tubig. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pagkalipas ng 8 hanggang 12 araw, ang mga buto ay tutubo na. Kapag ganito na kalaki ang binhi, maaari na itong ilipat sa mga bote ng soft drinks. Dito rin tayo mag-uumpisa na magbigay ng mga pataba na mayaman sa nitrohina. Ang nitrohina ang magpapabilis sa paglaki ng halaman. Ito rin ang responsable sa pagkakaroon ng mga berdeng dahon at ang kakulangan sa nitrohina ay magre-resulta sa pagkabansot ng halaman o kaya naman ay mabagal na paglaki at pati na rin ang paninilaw ng mga dahon. Maaari kayong gumamit alinman sa mga natural na pataba kagaya ng fermented plant juice, fish amino acids, grass clipping fertilizer at iba pa. Ang paggawa ng mga ito ay mapapanood din dito sa ating channel. Pipili lamang kayo alinman sa mga nabanggit. Hindi nyo kailangang gawing lahat kung gagawa pa lang kayo. Pero para sa akin, mas nire-recommenda ko ang pagdidilig ng fermented plant juice 2 o 3 beses sa isang linggo. Ang paggawa ng fermented plant juice ay mapapanood din dito sa ating channel. Bago pa magkaroon ng mga bulaklak, bigyan ng halaman o mag-spray ng kalpos 1 o 2 beses sa isang linggo. Ang kalpos ay mayaman sa calcium at ito ang magpapatibay sa kapit ng mga bulaklak upang maiwasan ang paglalagas. Ito ang karaniwang problema ng mga nagtatanim ng kamatis. Naglalaglagan ng mga bulaklak at hindi nagiging bunga. Sabayan na rin natin ang pagbibigay ng mga pataba na mayaman sa potassium at iba pang nutrisyon na makakatulong sa halaman upang magkaroon ng mas maraming bulaklak at bunga. Ang ilan sa mga ito ay ang fermented fruit juice at seaweed foliar fertilizer. Muli, ang paggawa ng mga ito ay mapapanood din dito sa ating channel. Magdilig o mag-spray ng fermented fruit juice o seaweed foliar fertilizer 1 o 2 beses sa isang linggo. Ang ilan sa mga suliranin sa pagtatanim ng kamatis ay ang pag-atake ng mga peste. Ang isang halimbawa at madalas na problema natin ay ang pagkakaroon ng mga leaf miners. O ito po yung pagkakaroon ng parang mapa sa mga dahon. May mga video na rin po ako sa channel na ito paano natin masusugpo o mapipigilan ang pag-atake ng mga leaf miners sa ating mga tanim. Ilalagay ko na rin sa description ang link ng video. Para sa dagdag na mga tips sa pagtatanim at pagpapabunga ng kamatis sa container ay panoorin din ang isa pa nating video patungkol din sa kamatis. May mga pagkakataon na hindi nagkakaroon ng maraming bunga ang kamatis. Ang isang dahilan dito ay ang pagkakaroon ng mga malalaki at malulusog na dahon. Kaya kapag napansin nyo na maraming matatabang dahon, maaari natin itong tanggalin o bawasan. Ang dahilan nito ay napupunta lang sa mga dahon ang nutrisyon na nanggagaling sa lupa at hindi nakakarating sa bandang itaas ng halaman. Ito ang aking mga tanim na sili sa mga basyo o pinaglagyan ng tubig. Humigit kumulang 2 buwan na ang mga ito at ngayon ay maaari ng anihin.
Ito ang tinatawag na cluster dahil sa kumpul-kumpol na mga bunga nito. At ang pagpapalaki at pag-aalaga nito ay walang pinagkaiba sa mga ibang uri ng sili. At upang hindi na humaba ang ating eksplanasyon sa pagpapatubo, pagbibigay ng mga pataba at mga mahahalagang kaalaman patungkol sa sili, mangyaring panoorin ang isang naunang palabas para sa kumpletong detalye. Ito ang aking unang pagkakataon na magtanim ng ganitong uri ng sili. Noong una, itinanim ko ang mga ito sa mga basyo na pinaglagyan ng tubig dahil hindi ko alam kung gaano ba kalaki o kataas ang katawan nito. Pero nang matansya ko, nagtanim na rin ako sa mas maliit na taniman sa mga bote ng soft drinks. Kadalasang pinapatubo ko muna ang mga buto sa mga maliliit na taniman. Sa ganitong paraan ay mas napoprotektahan ang binhi. Maaari ko silang ilagay pansamantala sa loob ng bahay kapag malakas ang ulan. Wala din silang nagiging kaagaw sa nutrisyon. Karaniwang isinasagawa ang paglilipat tanim pagkalipas ng 3 linggo. Sa ganitong mga panahon ay establisado na ang mga ugat. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo ay naglagay ako ng bunot ng nyog sa ibabaw ng paso. Ito ay upang maiwasang matilamsikan ng lupa o putik ang mga dahon ng sili. Sa panahon ng pamumulaklak ay iwasan ang palagiang pagdidilig. Hintayin muna na matuyo ang lupa. Ang sobrang pagdidilig ay isa sa nagiging sanhi ng pagrupok ng mga tangkay na pinagkakapitan ng mga bulaklak. Kaya ang mangyayari ay natutuyo ang mga bulaklak, nalalaglag at hindi na nagiging bunga. Ang isa pang dahilan bakit nalalaglag ang mga bulaklak ay dahil sa kakulangan sa calcium. Ang calcium ang siya nagpapatibay sa katawan ng sili. Ito ang kanyang nagiging proteksyon sa mga malalakas na hangin, mga patak ng ulan at iba pang dahilan ng paglagas ng mga bulaklak. At muli, para sa kumpletong detalye patungkol sa sili ay pakipanood ang isang naunang palabas patungkol dito. Ilalagay ko sa description ang link ng video. Sa mga panahong kagaya ngayon na sobrang mahal na mga bilihin ay malaking bagay kung tayo ay may tanim sa bahay. Kahit pa ilan-ilan lang, kahit ilang puno lang muna ng sili o kamatis o iba pang gulay, malaking bagay na ang mga ito. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakaligtas, pinakasariwa at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating mga sariling tanim. Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood. Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant.
Ngayon pong araw na ito ay share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng mangga mula po sa buto ng mangga at yung matandang tangkay ng mangga, cuttings kung tawagin po natin. Yung una ko na pong na-share sa inyo yung grafting at yung marcoting. Pero ngayon this time po ay share ko sa inyo yung pagtatanim ng mangga mula po sa buto at sa kanyang matandang tangkay. Ganon din po yung kung paano maging hitik sa bunga, maging matamis at masarap ang bunga ng ating mga tanim na mangga. Halip po kayo, samahan niyo ko. Magtatanim tayo, magpapabunga at kung paano natin mapapatamis, magiging hitik na hitik sa bunga ang mga tanim na mangga. Dalawang uri ng pagtatanim ng mangga ang i-share ko sa inyo ngayon. Una po itong buto mula sa inog na bunga na ng mangga. At ikalawa ay yung matandang tangkay ng mga tanim nating mangga. May disadvantage lang po ang dalawang dyan. Ito pong sa buto ay matagal lang mamunga. Pero matagal namang mabuhay yung tanim na mangga. Abang ito pong by cuttings, mabilis lang po siyang mapabunga. Within 8 months to 1 year ay mapapabunga na. Ganon din po yung cuttings, yung graftings at marcoting. So ngayon ay bislakin na natin ang inog na bunga ng mangga at kukunin natin yung kanyang buto. Kakainin pa po yung mismong laman yan. Tatanggalin po natin sa shell ngayon. Kunin po natin yung mismong laman gamit po itong cutter. So ngayon ay itatanim na itong seeds na ito, ng mangga. Be sure sa inyong pagtataniman ay gumamit kayo ng matabang lupa. Okay? So ang pagtatanim nito, dito siya maglalabas ng kanyang ugat. Dito naman yung kanyang stem. Kaya ang tatanim niyan ay pag ganito. Ayan. Ibaon nyo lang po siya. Ayan. Tatakpan lang yan ang bahagya. Tanim, babasa-basahin lang ganito, After 20 days, ayan na, lumabas na yung daon, Every morning ay i-spray pa rin po ng ganito, After 30 days, so ganyan na po kalaki. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-spray, At pwede na po yung direct sunlight, paarawan. After 45 days, so ganyan na po kalaki. After 4 months, ganyan na po kalaki yung ating mangga na nakatanim po sa galon. So yan ay dinidiligan ko ng direkta, Hindi na gumagamit ng sprayer. So alipay direkta ko na siyang dinidiligan. Yan. Ating tanim na halaman. Kung kayo po ay urban na gardening lang, dito po kayo sa Metro Manila, ay pwede nyo rin pong gawin itong ating ginawang ito, mula sa buto at pwede rin po sa kanyang cuttings, pwedeng grafting o marcoting. Sa cuttings naman po, pumili lang po kayo ng matandang sanga ng yung
matanda ng mangga, tatanggalin lang po yung kanyang mga daon, ano? So, piliin nyo po yung namumunga na. Ito pong dulong bahagi nito ay kayasin lang, ano? Tatanggalin lang po yung kanyang balat. Yan. Yan po, tanggalin ng todo yung kanyang balat. Yun. Kapag natanggal na po kanya ng kanyang balat, ay bibigyan po natin yan ng lalagyan po natin ng growth hormone. Ang isa pong maganda na growth hormone na gamitin sa ating mga halaman ay ito pong aloe vera, no? Kaya po kung maraming tanim na aloe vera, ginagamit ko rin po kasing pang growth hormone yan. Pag gamit po sa aloe vera, so itong ating cuttings ay itataniman natin. I-ano po muna natin, lagay muna natin sa nursery, ano? Itong ating cuttings at dito po muna natin sa itatanim. Ito po sa ating maliit na paso, no? Sprayer lang po muna ang bahagya. Pagkalagay ng plastic, lagyan lang po ng goma, no? Nakasalikop dito po sa ilalim itong ating pinagtaniman, ating cuttings na mangga. So yaan nyo lang po ngayon dyan yan. Every 1 week po, ano, i-spray nyo lang po ngayon yan. At after 20 days po, no, meron na pong panibagong usbong yan. At after 1 month ay pwede na siyang i-transplant. So pagpaparami naman po ng bunga, no, dapat po i-regular kayong mag-spray ng FFJ o fermented plant juice. Sa every 2 liters po na tubig na yung gagamitin sa pag-spray ng FFJ ay 2 liters din po ng, sa takip po nitong ating FFJ. Ibig sabihin 1:1. Kung 1 liter po yung ginamit na tubig, isang takip din po ang yung gagamitin na FFJ. Dapat po ay once a week ay nag-spray kayo ng fermented fruit juice. Pampatamis din po ito ng bunga. So simple-simple pong gawin. Una ko na pong na-demonstrate sa inyo kung paano po ang paggawa ng fermented fruit juice. Dapat po ay once a week ay nag-spray kayo dito sa yung mga tanim na halaman. Kung mataas po ang halaman nyo, gumamit po kayo ng knapsack sprayer. Pero kung mababa lang, pwede po yung ganitong pang-spray lang. So ito po, no, daming bunga. Ito po sa isang tangkay na to, isang kumpul po, no. So ganun lang po kasimple, ano, at kadali ang pagtatanim ng mangga mula sa buto at yung cuttings mula sa matandang tangkay ng mangga. At kung paano po natin mapapabunga ng hitik na hitik sa bunga. Regular po kayong mag-spray ng fermented fruit juice kapag malapit ng mamulaklak hanggang maraming bulaklak, tuloy-tuloy once a week kung kayo mag-spray. Dahil yun po ay natural and organic fertilizer. Fermented fruit juice, potassium po ang content niyan, ano? Yung fermented fruit juice. Gustong-gusto po ng mga fruit trees ang pag-spray na isang beses sa loob ng isang linggo. Magkakaroon po ng hitik na hitik sa bunga at magiging matamis ang bunga
ng ating mga tanim na mangga at iba pang mga namumungang halaman. Nawa po'y nakapag-share ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito kaugnay po ng kung paano magtanim ng mangga, magpapabunga ng hitik na hitik sa bunga ng mangga. Kung may natutunan po kayo, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ganon ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Papalaganapin po natin ang organikong pagsasaka dito sa ating bansa. Ako po'y napakarami na ng tanim, pero patuloy pa akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon po ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Mga iba't ibang green leafy vegetables, fruit trees, at tulad po ng mangga. Isa po sa mga paboritong panghimagas ng Magsasaka Reporter ay ang mangga. Napaka sarap at tamis po. Basta akma po, maganda po yung pagkakaalaga sa kanila. Regular po kayong mag-spray ng fermented fruit juice. Bago po ako mag-shoutout, muli po sana akong maglalambing sa inyo na mag-subscribe at manood din sa vlog ng aking anak. Ito po yung Sincerely Kai. Isineshare po ng aking anak na si Kayla ang pagprepara, pagluluto ng simple pero masarap na pagkain. Siya po ay nutrition student, kaya yung napapag-aralan niya sa school, isineshare po niya sa kanyang mga subscriber at mga nanonood sa kanyang vlog. So huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kai. Shoutout kay Tom Sword ni Tom Gatus, watching from Candaba, Pampanga. Mag-subscribe din po kayo sa Tom Sword, sa Craven Cooking ni Wendy Aire. Mag-subscribe po kayo sa Craven Cooking ni Wendy. Shoutout sa Team Mad Family, William Briones, Maripecu, Jigs and Rabbitry Business, Ruben Gorospe, watching from Los Angeles, California, Rosemary Lara, watching from Las Piñas, si Tita Rose, Cesar Sineta, watching from Canada, Alex Giao, watching from Silang Cavite, Tatay Leo Baduria, watching from Lancaster City, Aspi Espiliaga, watching from Makati City, Elsie Tatipay, watching from Tarlac, Wilson Seronon, watching from Thailand, Jem Espileta, watching from Israel, Andy Robino TV Tech, watching from Roa City, John Jermay Malyari, watching from Bulacan, Arnel Sebastian, watching from Laguna, Eduardo Rosco, watching from Canada, at Jimor Murada, watching from Japan. Sa mga nagnanais na mapalalim at mapalawak pang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa pangitan po ng organikong pamamaraan, inimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show tuwing araw ng linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ito po yung Masaganang Buhay. Umiere po ito sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3, News FM. At siyempre po, meron akong column tuwing araw ng Martes sa nangungunang pahayagang Tagalog sa ating bansa, Pilipino Star Ngayon. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating vlog, ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, like and share, click the bell button nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial at may share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.